Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 19, 2024. So, ngayon is ipapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. Pero bago lahat, muli muna natin balikan yung naging series natin noong nakaraang week na yung Walking in Obedience. Yung natututo tayong sumunod sa ating Panginoon sa kanyang lahat ng mga pinag-uutos. So, ngayon, na tinuturuan tayo lagi sa ating kanyang mga salita na sumunod dun sa kanyang mga utos. So, ngayon, ang Bible verse na tatalakayin natin or ang series na tatalakayin natin ngayon is yung renewal and transformation in Christ. Yung binabago tayo, yung nagta-transform tayo doon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, doon sa mga utos niya, doon sa mga salita niya, na binabago tayo bilang isang ganap na Kristiyano at isang mabuting mamamayan dito sa mundong ito na talagang makasama niya doon sa buhay na walang hanggan. So, para lumako yung Bible verse na devotion natin, tayo lumako sa Bible verse natin. Ang Bible verse natin ngayon is John chapter 8 verse 3 to 11. So, ang sabi dito, basahin natin in Tagalog. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangalon niya. Inirap niya ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pagmumulon niya. Ayon sa utos ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masabi ninyo? Tanong nila ito upang subukan siya sa paghiram na, ay nga, yung kagaya ng babae na talagang nagkasala. Pero alam niyo, hindi yan pinusahan ng Panginoon. Pinatawad to ng Panginoong Kristo. Na kahit na sabi sa Ten Commandments, sabi ni Moises, babatuhin hanggang mamatay pero hindi niya magagawa ng Panginoon. So para lumako yung ating talakayan, tayo ay dumako sa ating teaching. Ang una sa ating teaching, Jesus wrote the Ten Commandments to show we are all guilty. So sinulat ng Panginoong Kristo yung Ten Commandments para mapakita na tayo ay lahat ay guilty, na tayo ay hindi natin nasusunod kung ano nga ba yung nakasabi. Kung sino man ang kaya mo sumunod or meron man is pero hindi nagagawa ito ng kayang panindigan. Aminin natin sa sarili natin na lahat tayo ay walang nakagawa or makumpleto doon sa kanyang Ten Commandments. Pangalawa, we do not have the right to condemn others. Tayo ay walang karapatan na i-condemn yung iba kagaya sa babae. Wala tayong karapatan na patayin, batuhin ang sino man dahil Diyos lang ang pwedeng magparusa dito. And sa number 3, we are free from sin, not free to sin. Tayo ay niligtas na o tayo ay nakalaya na dun sa kasalanan pero hindi tayo dapat free na gumawa ng kasalanan. Sa ating application, do not condemn others. Yun nga, huwag tayo mag-condemn ng iba. Number 2, practice grace because we all need grace. Yung practice natin yung grasya. Kasi kailangan natin to. Lahat tayo ay may kailangan nito. And sa last, go and sin no more. Tayo ay humayo. Tayo na gumawa ng kasalanan na kahit kailanman. Sa ating discussion, what is the importance of knowing that God's grace is the grace means we are free from not sin, from to sin? So sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mag-share tayo ng ating kasagutan, especially word of God. And ayun lang po sa araw na to na may matutunan tayo sa ating devotion at makikipanood. God bless all.